Magandang araw po, ako po si ERP ng Gym Depot. So, time check tayo, 9:30 na dito sa Gym Republic, Tarlac City. So, kakarating lang natin. So, bago tayo umalis sa Cavite, nag-post ako, ang dami kasi nagtatanong na ang dami nagko-comment doon sa video natin na mas okay talaga yung may sarili kang pwesto. Pero, parang dinidisregard nila na parang ang pangit ng naupa sa gym. So, mas magandang i-discuss to. So, honestly, ang opinion ko talaga, agree ako doon, 100%. Agree ako na mas okay talaga pag may sarili kang pwesto. Kasi, pag sarili mo yung pwesto, neto na. Yung kikitain mo, halos neto na yun. Kasi ang babayaran mo na lang, kuryente, kumitauan ka, yun na lang. Yung renta kasi pinakamalaki dyan eh. Di ba? Yun yung pinakamalaki. Tapos sinasabi ko pa nga, pag minsan, may mga pagkakataon na yung take home pay nung nasa bahay, maliit lang kumpara doon sa take home pay nung nasa commercial na area na inupahan mo. Ang punto ko kasi, at the end of the day, halos na ito hindi. Percentage wise, kumbaga, yung kita nung may sariling pwesto, pagpalagay mo 80%, kunyari, yung naiuwi niya na neto. Samantalang doon sa umuupa, 50%. Pero hindi ibig sabihin na kunyari 50% yung iuwi nung commercial na space, ibig sabihin nun, mas maliit sa peso value. So kagaya niyan. So nakita niyo yung Gym Republic ko sa Cavite City. So ang mahal-mahal nung upa ko doon, 1,200 square meters yun. Pero yun, although matagal na kasi ako, nasa 75,000 yung upa natin doon. Tapos ito, dito sa Tarlac City, nasa 95,000 tayo. Mas maliit ng konti to. So, ang laki-laking pera nung pinag-uusapan natin, di ba? Pero, at the end of the day, mas malaki pa rin malaki yung peso value na sinasabi ko, hindi yung percentage, ha? Kumbaga, dito, 50% man yung maging neto ko, dahil malaki yung gym, mas malaki pa rin yung naiuwi ko. So, it doesn't mean na pagka umuupa ka, is talo ka. 'Di ba? So depende yan kasi may mga nag-comment na siguro probably may mga naging experience sila sa pag-upa ng pwesto. So 'di ba? Kung napapanood niyo yung mga videos ko, nagbibigay ako ng tips kung ano yung ideal na space, tsaka ideal na upahan nung presyo nung upa kasi marami kasi okay pumipili talaga sila ng sobrang commercial na area. So, ang mahal-mahal nun. So, let's say 100 square meters, 20,000 20,000 yung upa niya, 'di ba? Almost okay na 'yon. Pero tingnan mo 'to. Itong sa warehouse natin, 800 square meters yung area nito. So, walong 100 square meters. So kung walong 100 square meters to at 20,000 per 100 square meters, lalabas 160,000 dapat ang halaga. Pero katulad dito sa akin, dahil warehouse yung kinuha ko, mas nakamura ako, 95,000 lang yung inupahan ko. Pero ang katumbas na ito, nasa 8 na 100 square meters na gym. So ano yun kailangan pag-aralan mo yun Hindi porket, commercial tong lugar to, tapat to nung kung ano, sa palengke, sa eskwelahan. Hindi ibig sabihin na porket tapat to or malapit sa sentro, kahit mahal, okay na ang presyo. Hindi kasi kailangan compute mo ngayon yung magkano yung kailangan mong ibenta araw-araw, buwan-buwan, para makabawi. Baka mamaya may makakakompetensya ka sa mga malalapit na lugar. Pwede ba yun na masyadong mataas yung presyo mo dahil maganda lang yung location mo. Tatandaan mo, maganda nga yung location mo. Maraming ang tao ang pwedeng pumunta. Ang tanong doon, kaya bang i-handle nung pwesto mo, yung dami ng tao. What I mean is, kunyari, ang ganda-ganda ng pwesto mo. Malapit kung saan-saan, simbahan, sa palengke, sa eskwelahan, etc. Di ang dami ng tao. 100 square meters. Pero ang kasya sa gym mo, 30 katao lang. Di ba? So, kahit pag gustong pumasok ng 100 tao doon, hindi rin papasok kasi sabi mo nga, sentro Di ang lapit kung saan-saan. Ang tanong dyan, kaya bang pumasok ng mga tao ganun kadami? Di ba? So, dapat maging wise ka. So, tama naman yun. I agree talaga na 100%
maganda na maganda na sarili mo yung pwesto. Pero it doesn't mean na pagka uupa ka, hindi ka kikita. 'Di ba? So kagaya na pag ilang taon na natin na naupa doon sa Gym Republic. Pero hanggang ngayon, di mo, 11 years na sa Gym Republic, pero dire-diretso pa. Pero ito ngayon yun. Ito yung catch. Darating kasi yung punto. Ngayon kasi very aggressive kami sa sa expansion namin. So mas gugustuhin namin na after ng Tarlac, lilipat sa ibang lugar, doon ilalaan mo yung capital mo. Pero ito yung catch. Ang style namin dito, kung makarating kami ng 5 hanggang 10 Gym Republic na ganito yung style, yung ika-11 onwards, may possibility na uutangin na namin yung pambili nung lupa sa isang lugar, patatayuan ng warehouse na kagaya nito, pero utangin mo na sa bangko. So imbes na magbabayad ako ngayon ng renta, babayad ako ng monthly amortization. So most likely, kahit magbayad ka kunyari 200,000 a month, pero after 5 to 10 years, sa'yo yung property, mas okay ako doon. Kasi hindi lumalabas yung pera kasi katulad nito. Kung almost 100,000 isang buwan ng upa mo rito, di sa isang taon, 1.2 million yung lumalabas sa'yo, which is napakalaking pera, labas. Kasi hindi ba pupunta sa'yo to. Kahit 100 years pa ako dito, hindi ba pupunta sa akin to. So ngayon, yun yung sinasabi ko ngayon na leverage yun stepping stone mo yun. Naupa kami ngayon dito, pero may posibilidad na after ilang branch, yung susunod ng mga branches, iuutang na namin. Total, di ba, sabi ko, lagi kong nire-recommend, magbayad kayo ng tax, mag-submit kayo ng mga financial statement, kasi yun yung makakatulong sa inyo pagka umutang kayo sa bangko na makikita ng bangko, kumikita. Di what more kung nakadalaw na tayo, isang Cavite, isang Tarlac, what more kung 3 o 5 na to, magkakaroon ka na ng credibility sa bangko na, pwede natin pautangin itong entity na to, tapos confident ako na makakapagbayad to ng buwan-buwan na upa. So, kukunti na yung tao. Quick tour dito sa Gym Republic. Eto, anyway. So, again, bago ko i-tour. So, nakita niyo yung paliwanag ko doon sa naupa versus sa sarili mong pwesto. So, it's up to you. Ang maganda kasi dito sa Gym Republic, kasi hindi naman lahat may pwesto Paano kung wala kang pwesto? Ibig sabihin, hindi na ako mag-gym business, di ba? So, yun yung advantage no kasi dito sa company namin Kasi sa amin, hindi lang gym equipment. Hindi mo nga ako makikita magbebenta ng gym equipment di ba? So, kami, pinapakita namin kung gaano kaganda yung gym business. Tapos, ina-assist namin yung mga tao, papaano. Mas doon yung mapapakinabangan Yung papaano magpatakbo ng gym business. Kumbaga, madali lang magbenta ng gym equipment pag-deliver niyan, tapos na. Pero tanungin niyo yung mga kliyente namin. Yung mga first few months ng operation, natutulungan namin sila. So, doon ang mas malaki ang pakinabang nyo sa amin. Yung nag-guide namin kayo doon sa business. Kumbaga, di ba sabi ko nga, sa gym, pag pumunta ka sa gym, hindi mo alam ang gagawin mo. Ano gagawin mo ngayon? Ang maganda niya, mag-hire ka ng coach. Mag-hire ka ng personal trainer mo. Para yun ang magtuturo sa'yo. Di ba? Ganun kami ngayon doon sa gym business. Walang gumagawa nun dito sa Pilipinas yung okay, bibili ako ng gym equipment, tapos sino kaya yung dyan? Sino nga kaya yung pwede magturo sa akin magpatakbo ng gym business? Wala di ba? Dito sa Gym Depot, libre yun. Yun yung ginagawa namin. Kumbaga, yun yung advantage nyo. Kasi alam bakit? Marami naman kami legit na fabricator Marami kami legit na supplier ng gym equipment. Pero doon magkakatalo-talo. Yung iba, nagbebenta ng gym equipment. Ako hindi, nagsusupply ako ng gym business. So, nakita mo, yung concern namin na andoon. Tapos, sabi ko nga, from time to time, makakapulot kayo ng tips sa amin. Kagaya ngayon, sabi ko nga, kung wala kang pwesto, hindi ka na ba mag-gym business? Kasi ayaw mong umupa. Or, kunyari, may budget ka, pero natatakot ka ngayon na na magtayo ng gym business kasi di ko alam kung anong gagawin di ba? So, dito ngayon papasok yung mga tips namin. Pero isa sa mga suggestion ko, let's just say na may puhunan ka, pero takot ka na magsimula sa gym business. Kung ganoon, or yung may nag-comment sa atin na na nasa ibang bansa, OFW. So sabi niya, gusto ko na magtayo ng gym business,
Pero ang problema ko ngayon, nandito ako sa ibang bansa Hindi ko alam kung paano patatakbuhin yung gym business ko sa Pilipinas. So ito yung offer ko ngayon. Yung offer ko ngayon, kung nasa ibang bansa ka o nasa Pilipinas ka, may puhunan ka, gusto mo magtayo ng gym business, pero hindi mo kaya, pwede kayo makipag-partner dito sa Gym Republic. Yung Gym Republic kasi, yun yung sarili nating brand ng gym. So pwede kayo mag-partner dito sa amin sa Gym Republic. PM nyo ako para may paliwanag ko sa inyo. At least, parang magkaka-partner-partner tayo kasi tuloy-tuloy yung expansion na gagawin namin at sigurado ko kakapusin yung capital namin. So, mas maganda na kumbaga susugal ka, imbes na susugal ka na sarili mo yung gym business, baka mamaya hindi mo mapatakbo na maayos, bakit hindi dito ka makapag-partner sa Gym Republic? So, ito naman yung konting maliit na introduction ko sa Gym Republic, bakit maganda sa Gym Republic. So, kita nyo, ang laki ng space, di ba? So, malaki yung space, ang daming gym equipment. So, dito, hindi lang maraming gym equipment, pero tour tayo. Ang lat pull down dito, may isang lat pull down. Dalawa. Bukod dito, may tatlo pa tayong lat pull down na dito na tayo sa malayo. Isa, dalawa, tatlo. So, 5 yung lat pull down natin. 5 din yung rowing natin. So, may tatlo tayong magkadikit, may 2 rowing dito. 5 rin ang rowing natin. Ang leg curl natin, 3. Ang reverse flies with pec tech natin, 3. Ang bench press natin, 10. Bilangin natin. Isa, 10. So, ang tanong doon, bakit gano'n kadami yung mga equipment mo? 'Di ba? Kasi ito yun may problema sa gym. So, halos lahat ng gym, iisa ang problema. Kasi pagdating ng alas 4 onwards, ang daming tao niyan. 'Di ba? Ang problema niyan, alam to lahat ng mga nagji-gym Pag dumating na yung punto ng peligro na gantong oras, ang daming tao, tapos may pupunta ron. Mga kabataan, 4 na tao sila. So isipin mo, itong lat pull down, kung iisa lang yung lat pull down mo, doon sa gym mo at maraming tao, lahat sila nakapila dito. 'Di ba? So ang laking problema. Tapos, gusto mo pang alam mo yun, may mga program kasi tayo sa gym na time-based. Kumbaga, 30 seconds, 60 seconds ang pahinga. Tapos lipat ka uli sa susunod na exercise. Paano? Kung dami yung nakapila dito, 'di ba? Or sa bench press. Kita mo naman bench press, paborito lahat 'yan. Kay beginner ka, kay advanced ka, 'di ba? Paano? Tapos again, alika. Bukod dun sa bench press, ilan yung natin, crossover. Bibilahin ko na lang dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crossover. Ba't ang daming crossover? Kagaya dito. Dito muna tayo. So, isang compact crossover to. Kita mo naman yung nakalagay dito Naka-debar ka. So, pwede ka mag-crossover. Pero kasi, ang crossover, hindi lang, itong machine na to, hindi lang to pang crossover. Ang daming magagawa nito. Kasi, pwede itong gamitin ng sabay at pwede rin gamitin ito individually. Kagaya na ito. Okay. So, pwedeng naka-bicep ka dito, pwedeng naka-tricep ka, pwedeng baba yan. So, ang dami mong magagawang exercise. So, ngayon, ang tao, ang problema, pag may gumamit, kunyari, isa lang yung crossover mo, pag may gumamit dito, at may gumamit dito, yung gustong gumamit ng buo, wala na. Plus, sigurado ako, doon sa 16 years na experience namin sa gym, sigurado ako maraming gumagamit na ito. So, pakita lang muna natin yung haba nung puro bench press natin dito. So, ito, puro bench press to na Olympic. 2 flat, 2 incline, 2 decline. Tapos ito, papakita natin. Ito ngayon, itong isang haba nito, puro crossover to. So, adjustable crossover to.
So ito, pwede mo itaas, pwede mo ibaba. Tapos, yung exercise na magagawa mo dito kasi, pwede mo itaas, ibaba yung mga machine nito eh. So, kaya sabi ko sa katulad nito, kita mo, magkaiba yung level no. So ito, pwedeng may gumagamit dito at may gumagamit din dito. 'Di ba? So ngayon kaya dinamihan natin kasi sigurado ako pag dumating yung peak hours, ang daming gumagamit ng mga equipment, hindi ka mag-aagawan. So halos lahat ng Gym Republic, iisa yung motive. Tapos tingnan mo to, konting pahapyaw. 8 yung dumbbell racks namin. Kasi ang punto doon, pag wala na magamit yung mga tao na exercise, na equipment, sa dumbbell babaksak yan. Tapos yung utility bench namin, kung 8 yung dumbbell racks namin, 16 yung utility bench namin. Kasi doon pa lang, marami ka lang mabubuong mga program doon eh. So, ito ngayon yung mga sinabi ko na mga factors na bakit kami iba sa ibang gym. Hindi kami yung sa Gym Republic, hindi siya kagaya ng ibang gym na pagka pupunta ka, medyo maliit or pipila ka or masyadong masikip dahil maraming tao. So ngayon, yung sabi ko, kung medyo limited ang budget mo para sa isang malaking gym or takot may budget ka pero takot ka na mag-start ng sarili mong gym, pwede tayong mag-partner dito sa Gym Republic. Sa tagal namin sa business, sa 16 years namin sa business, marami na kami natutunan na ituturo nga namin sa ibang tao yon, what more na mai-apply namin sa sarili namin. So, kung magka-interest kayo na mag-partner sa Gym Republic, promise, panoorin nyo taon-taon, makikita nyo kung gaano kadami yung pwede natin itayong mga Gym Republic sa ibang lugar. So, I hope maganda yung pagkapaliwanag ko doon sa kung ano yung mas okay, yung pag-upa ba o yung pagkakaroon ng sariling pwesto. So matagal ang debate yan eh. I hope kung may mga questions kayo, pwede natin sagutin uli yan kasi mas maganda yan para may topic tayo na mapag-usapan. Ako po si RP ng Gym D po. Maraming salamat po.